VP Sara Duterte kumpiyansa na mananalo raw sa impeachment, pero ang hindi niya alam, bilang na ba ang mga oras nito na malaya dahil ano man ang gawin ni VP Sara versus ICC man o sa Pilipinas, alam ng Pangulo na makukulong pa rin. VP Sara na utog sa matigas na batas, kumpiyansa daw na manalo, pero ang hindi niya alam, laging mananaig ang katotohanan. Naninindigan ang mga nag-i-endorso ng impeachment complaint na mayroon silang matibay na ebidensya, testimonya at dokumentong nakalaban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod nito ng pahayag ng Pangalawang Pangulo na mataas ang kumpiyansa ng kanyang mga abogado na mananalo sila sa kaso. Hindi ko naman masabi kung ano yung preparations ng mga abogado sa impeachment, pero nung pag-uwi ko galing The Hague ay nag-meeting kami at sinabi nila that they are more than confident in winning the impeachment trial, impeachment case. Itinuro ng nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas si Vice President Sara Duterte bilang pasimuno ng kontrobersyal na Oplan Tokhang. Ayon kay Las Cañas, nagsimula pa raw ang plano noong alkalde pa ng Davao ang Vice Presidente. Hindi lang niya alam na yung ginagawa ng kanyang tatay na drug war, bogus drug war. Nag-imbento talaga siya ng bagong trademark ng extrajudicial killings in the name of Tokhang. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Wala sa Netherlands ang hustisya, nasa katotohanan ito. Bakit kahit mag-iba si Sara, alam ng Pangulong BBM ang kanyang hinaharap? May mga kwento na sa simula pa lang, alam mo mahirap paniwalaan, pero mas mahirap yatang paniwalaan kung hindi mo ito papanuurin hanggang dulo. Kasi ito yung klase ng kwento na akala mo chismis, pero sa bawat pahina, parang may buhol na dahan-dahang binubuksan. Pero teka, ano nga ba ang kahulugan ng kumpiyansa kung ang batas ay hindi natutulog? Ano ang halaga ng impeachment kung ang tunay na hatol ay wala sa Kongreso, kundi sa harap ng mundo? Kumpiyansa si VP Sara. Impeach siya ng mahigit 200 na mababatas dahil sa betrayal of public trust, graft and corruption at culpable violation of the Constitution. Pero sabi niya, kampante ang kanyang legal team. Pero habang nababalik siya mula sa Netherlands, tila may bagay siyang hindi naiwan. Ang anino ng batas na international. Ang ICC hindi tumitingin kung sino ang naupo sa Senado o sa Office of the Vice President. Tinitignan nila kung sino ang nagpahukay ng bangkay sa Lord Quarry, kung sino ang nagsabing kidnapa na lang na ninyo o niya ilubong. Kaya kahit sabihin ni VP Sara na wala akong alam, may isang pangalan na hindi nawawala sa mga testimonya, Las Cañas. Si Las Cañas ang dating leader ng Davao Death Squad, ang pinakakatiwalaan ng dating mayor na si Rodrigo Duterte. Umiyak siya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil ikaw ang unang Pilipinong nakita niya matapos ang 7 taon ng pagtatago. Therefore, kung ang lalaking ito ay tinuturing na alagad ng kamatayan, ay handang isiwalat ang lahat. Ang tanong, sino pa ang hindi nakalista sa kanyang mga tala? Hindi lang basta sinabi niya ang detalye, ipinakita niya ang mga eksaktong lugar, mga pangalan, mga transaksyon, pati ang papel na walang pirma, kundi pirma ng takot. At oo, sabi, nandoon daw si Sara. Ito'y ayon sa report ng Rappler. Ayaw niya ng mga bangkay na pulutang-ulutang sa Davao Gulf, kaya pinilit niyang baguhin ang sistema. Mas tahimik, mas marumi, mas madugo.
kidnap pa ilubong, iyan ang utos. At ayon kay Las Cañas, may mga araw na nag-target practice pa si VP Sara daw sa Loud Quarry kasama si Michael Yang, isang umano'y drug lord na ngayon ay wanted sa Pilipinas. Pero bakit walang ingay? Bakit parang hindi ito napapansin ng Malacanang? Simple lang, dahil ang hustisya ay hindi humingi ng press release. Gumagalaw ito ng tahimik pero sigurado. PBBM knows, oo, tahimik siya, hindi siya pumapapel, hindi siya nagmamadali, pero alam niya na hindi lang ito impeachment, hindi lang ito 2025 politics, ito ay laban para sa alaala ng mga biktima. At ang tanong na hindi masasagot-sagot, kung alam ng Pangulo ang buong kwento, bakit tila hinahayaan niyang mangyari ang lahat? Because he knows. Ang katotohanan ay parang tubig, kahit anong taklob, gagapang ito palabas. Impeachment sa Hulyo, desisyon sa Oktubre. Pero sa ICC, hindi sila nakikinig sa mga salitang wala akong kinalaman dyan. Ang hinahanap nila, evidence, systems, command responsibility. At si Sara, hindi siya ang boss, pero boss siya ng sistemang pinangarap na itago. Kung iniisip mong tapos na ang lahat sa pag-alis ni Duterte, maghintay ka. Ang anak daw, minsan ay hindi lang tagapagmana ng pangalan. Minsan, nakukuha rin pati ang kasalanan. Alam ito ni Pangulong Bongbong Marcos, alam ito ni Las Cañas. Ang ICC, alam ito. At ngayon, ang tanong ay, totoo ba ang mga ito? Sana ay hindi. Daniel 7 verses 13 to 14. Sa aking pangitain, ng gabing iyon, nakita ko ang isang tulad ng anak ng tao na dumarating mula sa mga lapaap. Lumapit siya sa matandang nakaupo at iniharap sa kanya. Binigyan siya ng kapangyarihan, karangalan at karian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao mula sa bawat bansa at wika. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan at hindi mapapawi, at ang kanyang harian ay hindi mawawasak kailanman. Puhihin ang ating Panginoon Diyos. Sa gitna ng ingay ng politika, kaibigan, sa mga bulwagan ng kapangyarihan at sa mga palasyo ng mga mapagmataas, may isang anak ng tao na hindi kailanman maapektuhan ng korupsyon, at siya ang ating Panginoon Jesus. Siya ang ipinakita kay Daniel na darating mula sa mga ulap, hindi upang kumuha ng boto, kundi upang maghatid ng tunay at ganap na hustisya. Sa kanyang kamay walang kasong ililihim, walang utos na ilubong ang katotohanan, at walang kalakhak ang kasamaan. Ang sinasabing kumpiyansa ng tao ay nawawala kapag humarap na sa liwanag ng anak ng tao. Ang sinasabing kalakasan ng mga may titulo ay nauupos kapag inilantad ng Diyos ang kanilang mga lihim. Ngunit ang ating Panginoon, ang hari ng walang hanggang kaharian, ay hindi kailanman nagbabago. Ang kanyang hustisya ay hindi nababayaran, at ang kanyang pag-ibig ay hindi kayang bilhin. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na ang aming Panginoon Jesus ay siya ang tunay naming hukom, ang anak ng tao na inyo pong ipinadala mula po sa inyo. Sa gitna ng kaguluhan sa aming lipunan o aming Panginoon Diyos, turuan niyo po kaming manindigan sa katotohanan. Huwag matakot sa mga hari ng lupa, sapagkat ikaw ang hari ng langit. Ihanda niyo po ang aming mga puso sa iyong pagbabalik, at hayaan mong sa bawat desisyon, ikaw ang aming sandigan. Naway maghari ka sa Pilipinas, at maging sa buong sansinukob, hindi ang kasinungalingan. Naway ikaw ang kilalaning Panginoon, hindi ang takot, hindi ang kapangyarihan ng tao. Salamat po Panginoong Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin, at patnubayan niyo po kami. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sa pakitutubas sa matiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.